A day in my life as factory worker here in Taiwan. Hi guys, magandang araw sa bawat isa. Ayun guys, no, i-share ko nga lang pala yung advantage ng mga family business sa corporate na mga factory or company dito guys sa Taiwan. So pag mag-a-apply nga pala tayo guys, no, merong mga lalo na sa factory worker dito sa Taiwan, meron tayong tinatawag na family business at yung mga corporate business or yung mga electronic guys, no. So pag napunta kayo sa electronics guys, no, yung ibang mga company dito ay yung accommodation nila ay may bayad. Okay. So yung meron silang dorm na binabayaran na 2,500 or 2,000 NT tapos plus yung pendang nila monthly. So pag family business ka guys, no, katulad dito sa aming company, yung accommodation namin is, yung pinaka-dorm namin is 800 NT per month. So yun lang yung binabayaran namin sa dorm. Plus yung kuryente namin guys per room. So binabayaran din namin. So depende yan sa mga mamalamalakad ng dormitory. So ang advantage lang guys ng family business, first yung dormitory guys, no. Hindi tayo nagbabayad ng malaki unlike sa ibang mga company na may mga dormitory outside nagbabayad ng 2,000 to 2,500. So dito sa amin wala kaming binabayaran na ganung kalaki. So pangalawa, syempre yung pagluluto guys. Ayun. So sa pagluluto naman guys, sa pagkain naman, sa ibang dorm may binabayaran per month na pendang, siguro around 2,000 or higit pa sa ibang mga company. Dito sa amin wala. Bakit? Kasi meron kaming sariling kusina. So kami yung nagluluto ng aming kakainin. So yun yung pangalawa. So meron kaming sariling kusina na provided ng company at doon kami nagluluto. Ayun. So may provided sila sa aming refrigerator, ayan, washing machine, tapos plus yung aming ginagamit na kalan. So provided po yan ng factory. So kagandahan dito guys, no, nakakapagluto kami. Syempre nakakatipid kami kung ano yung gusto naming lutuin, maluluto namin. Kung gusto namin kumain, huwag kumain. Ayun. So pangatlo guys, pagdating sa mga holiday o sa mga binabayaran guys dito sa company ng family business, katulad din ng iba guys, pag holiday ganun din, double pay. Tapos pagka hindi ka pumasok, bayad. Pagka pumasok ka, so doble yung babayaran sa inyo. At syempre, yung pagandahan din dito sa mga family business guys sa amin, lalo na sa dorm namin o sa factory namin, madalang kami nawawala ng overtime. Bakit? Alam nyo kasi dito sa family business guys, ang daming mga ginagawa. Yan, tulad pag kami mahina ang production, nakakapag-overtime kami guys sa ibang mga department or napupunta kami ng maintenance or gumagawa kami ng ibang mga trabaho guys tulad ng paglilinis, ayan, pagtulong sa mga maintenance o kung ano man yung pwede naming magawa para lang kami makapag-overtime. Ayun. At ang kagandahan din dito guys, no, pag napunta kayo dito sa Taiwan, yung Saturday, nako, pag nakapasok kayo ng Saturday, Sunday, nako, tiba-tiba tayo guys. Malaki ang bayad ng Saturday. At syempre Sunday din. Kasi yung Saturday ay overtime na yun guys, 8 hours. So malaki ang bayad nun, lalo na dito sa aming company. Kaya yun guys, sa mga nag-a-apply dyan, good luck sa inyo. At syempre ngayong 2025 guys, tataas na naman yung sahod dito sa Taiwan. So good luck sa bawat nag-a-apply, no? Ang laki na, 28,000 na guys. So wala pang overtime yan. At ang kagandahan din dito guys sa Taiwan, no, tumataas ang sahod, yung mga bilihin ganun pa rin, mura, mababa ang mga bilihin, kaya makakaipon talaga guys. Kaya sa mga nag-a-apply dyan, nako, good luck. Kita-kita tayo dito sa Taiwan. At saka nga pala, no, if you are willing to apply, comment lang kayo guys. I-send ko sa inyo o ibibigay ko yung agency ko dyan sa Pilipinas. At willing akong tulungan kayo guys, guide kayo at ipakilala sa agency. So yun guys, mag-iingat tayong lahat at good luck sa mga nag-a-apply this coming 2025 na. So hope na makapasa kayo at makapunta rin dito at makapagtrabaho. God bless you all, mag-iingat tayo. Bye bye.